Ngayong araw nga, April 17, 2024, ito ang pinakauna kong lugar na napuntahan dito sa may Dunedin simula nung dumating ako dito sa New Zealand. At syempre, bagong lugar nga, bagong pakikisama na naman. Syempre, lalaban tayo sa buhay. Hindi tayo papayag na uuwi tayong mahirap sa Pilipinas. Dapat may mapatunayan tayo. Eme lang, joke lang po. Ang lugar na ito ay isa sa pinakamataas na lugar. Yes, hindi ko alam. Basta makita nyo na lang dyan. So, pasalamat nga din ako kay Laate at saka kila Mami. Sila yung una kong tinirahan dito sa Dunedin. Siyempre, hindi ko sila ipapakita because of the privacy in Kinemerot. Sila ang unang nagkumupkup sa akin dito. So, nung una ko palang napagdating dito, kinabukasan, pinasyal na agad nila ako. Hindi pala dapat. Pupunta kami sa church that time. Kaso, nagising ako mga around hapon na din kasi nga pagod na pagod ako galing sa flight. Pinasyal din ako nila ate sa city mismo. Pagkuha ko ng SIM card, pag-open ko ng bangko. So, ayun, kahit hindi ko sila hiningan ng tulong. I mean, nagkusa talaga sila ate, which is na-appreciate ko talaga yon. Kasi nahihiya din talaga ako kasi syempre nasanay din ako sa Japan na koting keyboard ko doon parang sarili kong gawa. Tapos dito kailangan mo talaga may sasakyan or mag-commute para makapunta ka sa mga lugar na gusto mong puntahan. So ayan yung itsura ng city. Ito yung itsura ng city kapag gabi. So ayun, kapag off ko nga, instead na nasa bahay lang ako, doon ako sa tinitirahan ko, pumupunta ako sa bahay ng aking afamish. Naman sinusundo niya ako, tsaka hinahatid niya ako pag uuwi na ako. So pag nakita niyong bahay na ganyan, hindi yan doon sa tinitirahan ko. Diyan yan sa bahay ng afam ko. Kasi okay lang ako na mag-isi sa kanya kahit wala siya kapag nasa trabaho siya. Yun lang, sinusundo niya ako, sinusundo niya ako sa accommodation ko. Tapos hinahatid niya ulit ako dito sa accommodation ko kasi nakatira ako sa mas malapit sa pinagtatrabahuan ko. So hindi niyo ako makikita talagang nag-upload mga videos dahil nga for privacy. Hindi talaga ako kasi sa tagal ko na din sa Japan, alam ko na kung saan pwede mag-take ng videos at saka sa mga hindi. So yun lang. Sa AFAM ko din naman, nagtanong ako sa AFAM, sabi ko, pwede ba ako mag-video? Sabi niya, okay lang. Tapos sabi ko naman, pwedeng isama ka. Sabi, okay lang. Pero sabi ko, don't worry, hindi kita video na kasama yung mukha mo, tatakpan ko. Sabi niya, okay lang kahit hindi mo takpan. So yun lang, gusto ko lang i-clear yung mga ganong bagay na or baka maghanap kayo about sa tinitirahan At night, I ko, sa like mga looking out the ganyan. window. So hindi nyo ma-expect na makita nyo yung tinitirahan ko dahil nga kailangan ko siyang itago. Hindi naman sa pangit ang tinitirahan ko. Yung privacy ba, 'di ba may mga tao kasi hindi talaga pwedeng i-video, may mga tao nang okay lang naman kasi syempre we have to respect. So first time ko nga makapag-attend ng mass dyan dahil kila ate tsaka kay mami. Sila yung sinama pala na nila ako mag-church. Nung umupo ako at nagdasal ako, medyo naiyak talaga. Hindi naman medyo naiyak talaga ako kasi nga syempre yung blessing na mga natatanggap ko and hindi rin ako makapaniwala na nandito na ako sa New Zealand. Yun lang, sobrang pasalamat lang talaga ako kay Lord dahil sa mga blessing. Super grateful din ako sa mga taong lahat ng tumulong na bakit nandito ako. So ayan, good morning na nga po. Nandito nga ako sa bahay ng aking family. Dito talaga ako nag-stay during my off. Grabe din talaga yung pasasalamat ko sa afam ko dahil yung tiwala na binigay niya sa akin is napakalaki. Dahil hinahayaan niya lang ako sa bahay niya na mag-stay kahit wala siya, kahit nasa trabaho siya. And
yung tiwala na binigay niya is napakalaki. So, hindi rin ako pwedeng gumawa ng masama. Kailangan magnakaw ako dyan. Hindi na tayo nakaulit. Chares. Siyempre, yun, nakakataba lang ng puso kasi siya mismo nagsabi na, oh, kapag off mo, kung gusto mo mag-stay dito, pwede ka mag-stay, ganon. So, syempre minsan, 'di ba, nakakahiya din kasi feeling ko din na istorbo ko din siya kasi sa gabi nag-snore ako. Tapos may pasok pa siya, baka hindi siya makatulog. So, syempre, alam na, chares. So, syempre, habang naglilinis tayo, hindi naman naglilinis, nag-aayos ng kama, kailangan natin matulala sa umaga. Parang feeling ko required talaga matulala sa umaga. Ayan, magtututbrush na tayo, clean up ng face, ng mouthing, and magre-ready na for breakfast. Akala mo talaga ako yung may-ari ng bahay dyan dahil feel at home talaga ako. Yes naman. Tapos pinapakita ko yan kay Afam. Sabi ko, alam mo, nag-video ako ito. Okay lang naman sa kanya. Sabi niya, isama ko daw siya. Sabi ko, isama ko na pero tatakpan ko. Ganon. Kasi nga, baka maudlot. Ayan. Itutur ko kayo sa bahay niya. Ayan yung mga design dito. Mga may believe, and may mga saying. Tsaka meron pala siyang alagang pusa na si Nachos. Good morning, Nach. Good morning. So, ang routine ko lang naman pag nandyan ako sa bahay niya is gigising ng late, magbe-breakfast, and natambay ako sa labas ng bahay niya. And hindi naman required talaga na gumawa ako sa bahay niya dahil sabi niya, kung ano lang ang kaya mong gawin, gawin mo. Huwag ka maglinis dahil hindi mo na, ay, babae, ganan. Pero syempre naglilinis naman tayo kasi nakakahiya naman. So, yan lang.
So yun lamang po. Maraming salamat sa parad na aking vlog mga ka-arte. I always remember, happy lang mo silang good vibes lang. Huwag niyo masyadong dibdibin. Malikot ka pa. See you in my next vlog. Bye. Artik pa ba?